Kaya nga ang nobyo ni Joy, hanggang 20 oras daw ang ginugugol sa paglalaro. Nag-aalarm pa siya to check yung set niya yung cellphone niya to certain time. I-alarm niya, i-check niya yung COC. Pero yung anak niya, hindi niya na-check. Nakipaghiwalay na si Joy nitong Mayo dahil mas madalas pa raw bantayan ng nobyo ang kanyang kaharian sa Clash of Clans kaysa sa kanilang anak. Halos pareho ito sa pagpapabayang nangyari sa isang sanggol sa South Korea noong 2010. Namatay siya dahil sa gutom matapos iwanan ng parehong magulang na naglalaro ng video game. Noong 2012 naman, gumawa ako ng dokumentaryo tungkol sa video game addiction at nakilala ko si Mark, isang college student. Sa computer shop na siya natutulog. Nang ma-interview ko siya noon, 30 hours na siyang gising at ang perang pang-tuition nagagamit din doon. Pero yung 15,000 na allowance na binibigay sa'yo ng tita mo, magkano yung po na nagagastos mo sa contribution? Tingin ko po 50%. So, 7,500. Opo. Sa computer lahat na. Opo. Nakilala ko rin si Doy, palaboy sa kalye, pero lahat ng limos na natatanggap niya sa online gaming lang pala napupunta. Sa akin siya parang total worship. Pag ginawa ko siya, nasa siya yung nagagawa. Nagalaw siya kahit saan siya pumunta. Dinadamit ako ng magandang ayos. Gamit. Hindi ako siya ng pet. Para pangasin siya. Ayon sa isang psychiatrist, escapism o pansamantalang paglisan sa realidad ang habol ng mga naa-addict sa video games. In this, ikaw ang susunod. Unlike in reality, In reality, at